Praise the Lord. Amen. So para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 3. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga verses natin. Meron tayong dalawang verses dito. John 7:39. But this he said concerning the Spirit, whom those who believe into him were about to receive. For the Spirit was not yet, because Jesus had not yet been glorified. Itong verse na ito, pinangako niya rito, yung Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Panginoon. So ang ganda nito. Pinakita niya ng malinaw na kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, tatanggapin mo ang Espiritu. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya lang, nung binanggit ito ng Panginoon, yung Espiritu ay wala pa. So hindi pa kumpleto yung proseso. Hindi pa naibunga yung Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Kaya anong ibig sabihin nito? Meron siyang prosesong dadaanan. Dadaan muna siya sa mga proseso, hindi lang proseso, kundi mga proseso. Mga processes hanggang sa siya ay maging ang Espiritu na napasok doon. At itong Espiritong ito ay papasok sa mga believer. Kaya nung sinabi niya ito, yung Espiritu ay wala pa. So ganun ang ibig sabihin. Wala pa siya. Pero siyempre, ito ay nakumpleto nung ang Panginoon ay dumaan sa iba't ibang proseso. Natapos na yung proseso. At ngayon ang Espiritu ay nandito na. At kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, natanggap mo na yan. Sigurado yan. Amen. So Romans 8:9. You are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, yet if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of Him. Ito yung verse na nagpapalakas doon sa unang verse. Doon sa unang verse, sabi niya wala pa yung Espiritu dahil hindi pa nakumpleto yung proseso. Pero dito sinabi niya, binanggit niya na ang Espiritu, na siyang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Nasa inyo na. At itong Espiritu ng Diyos ay siyang Espiritu ni Kristo rin na binanggit dito. At sinabi niya, kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. Kaya ang spiritual na bagay, mga kapatid, hindi ito membership. Hindi ito mga kondisyon na natutugunan natin o nagagawa natin. Hindi. Ang pagiging isang Kristiyano, totoong Kristiyano, ay ang pagkakaroon nito. Na kung wala ka, ito ay nagpapakita na hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka para kay Kristo. Kailangan meron ka nito. Meron ka nito. Yung unang verse, sabi niya, papasok sa iyo. Yung pangalawang verse, sabi niya, dapat meron ka nito. Ano yan? Espiritu ni Kristo. Kung wala ka niyan, hindi ka totoo. Hindi ka kay Kristo. At kung hindi ka kay Kristo, kanino ka? So, magbabasa na ako. The process of the triune God is clearly revealed in the New Testament. But this matter has been missed by most Christians. Although such a word as process and Trinity cannot be found in the Bible, the facts that these words describe are definitely revealed in the Bible. Amen. So yung unang part dito, yung binasa ko, malinaw na binanggit dito. Yung proseso na dinaanan ng Tres Unong Diyos, yung proseso, ay malinaw na pinakita sa atin. Pag binasa mong Biblia, makikita mo na ang Diyos natin, ang Tres Unong Diyos, dumaan siya sa mga proseso. Ano ba ibig sabihin ng proseso? Kung totoo sa simpleng words lang ito, proseso. Ano? Pagluluto, process yan, proseso yan. Dati hilaw, niluto mo. At ang naging resulta ay luto na.
Yan ay proseso. Ibig sabihin, iba siya nung umpisa, pero pagdaan niya sa isang proseso, iba na siya. So yan ang ibig sabihin ng process. No, yung pagpapahinog, kamakailan, may isang brother, binigyan ako ng isang buwig na saging. Berde pa, nung binigay, berde pa. Pagkaraan ng ilang araw, na proseso siya. Naging dilaw. Hinog na yun. Dati, berde, dumaan sa proseso ng pagpapahinog, paghihinog. Ano bang proseso yan? O, basta nahinog. At naging dilaw, naging hinog, pwede mo nang kainin. So yan ay mga simpleng pagsasalarawan ng mga proseso. Na dati hindi ganun. Dumaan sa isang process at naging ganyan. So yung espiritong binanggit ng Panginoon kanina, sabi niya, hindi pa ready yung espiritu. Sapagkat sabi niya, si Jesus kasi hindi pa nag-glorified. So yung glorification dito ay isang proseso na dadaanan ni Jesus para siya ay maging ang espiritu na papasok sa mga mananampalataya. Ang linaw. Basahin niyo. Ang linaw ng mga sinasabi natin. At napaka-biblical itong mga sinasabi natin. Okay. Bagamat sinasabi rito na ang proseso ng tres unong Diyos ay pinakita sa atin sa New Testament. Subalit ang bagay na ito ay para bang nakaligtaan na marami mga Kristiyano. Sa Kristyanismo, parang hindi natin naririnig itong mga ganitong mga pagtuturo na ang tres unong Diyos ay naproseso. At ang Espiritu, nung nandito pa ang Panginoon, wala pa. At ang Espiritu na wala pa, ayun yung Espiritu na tatanggapin ng mga believers pag nanampalataya sila. Parang wala pa. Diba? Pero, ang linaw ng pagtuturo. Kung wala pa, dapat ngayon, sunggaban mo, maintindihan mo ito. Sapagat ito ay mga pagtuturo ng Biblia. Solido. Dalisay ang mga pagtuturong ito na mahalaga na malaman natin. Amen. Tapos sinasabi niya, yung salitang proseso, at yung salitang Trinity, Trinidad. Yan yung binabanggit natin kahapon, kasi kahapon tinalakay natin yung tres unong Diyos. Ngayon, ang tinatalakay natin ay isang proseso na dadaanan ng tres unong Diyos upang ang Espiritu ay maibunga. So yung salitang proseso, Trinidad, sasabihin niya, wala naman sa Bible yan. Bakit mo sinasabi yan? Wala yan sa Bible. Wala nga, pero yung facts, yung pagsasagawa, okay, yung proseso mismo ay nasa Bible. Dahil may prosesong ginawa, kaya gagamitin natin yung salitang proseso. Ano sama nun? Alam niyo kasi minsan yung mga tao, dahil sa kakulangan ng kanilang mga pananampalataya, nagmamagaling. Ano ba, pinapaliwanag natin na ang Diyos ay tres uno. Agad sasabihin, meron ba sa Biblia ang tres uno? Tuso ng mga tanong. Tuso. Meron ba sa Biblia ang tres uno? O sige, yung salitang rapture, halos lahat ng believer pinaniniwalaan yan na ang tao ay maiaakyat sa sangkalangitan. Lahat halos ng believer alam nila yan. At ang ginagamit na term ay rapture. O tanong ko, meron bang salitang rapture sa Biblia? Wala naman eh. Bakit ginagamit ng mga Kristiyano? Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? Kasi merong ganyang pagtuturo, merong ganyang kaganapan na makikita mo sa Biblia at ang salita na ginamit ng mga spiritual na ama ng mga nagdaang panahon ay rapture. Rapture. Ang ganda nga ng salitang rapture eh. Bagamat wala sa Biblia, pero ang rapture, ibig sabihin, ito ay isang bagay na magaganap
kapag ang isang bagay ay dumating sa kasukdulan. So yun yung rapture. Halimbawa, ang mga bungang kahoy o yung mangga, di ba? Pag nasa puno yan, mahihinog yan, mahihinog. Hindi mo mapipigil yan. At aabot sa punto na hinog na siya. Hinog na siya. Malambot na, hinog na, dilaw na siya. At pag hindi yan nakuha, ano mangyayari dyan? Malalaglag yan. At yung kanyang pagkalaglag, sasabog siya. Rapture yan. Kaya ang believer, nag-grow, namamature, nahihinog, namamature. Palaging nagtatamasa sa Panginoon. Isang araw, aabot ka sa kasukdulan ng iyong pagiging na mature na. Wala ka nang iintayin. At sa araw ng rapture, boom, aakyat ka ng may masidhing kagalakan. Yan ay rapture. Meron ba sa Biblia niyan? Yung salitang rapture? Wala. Pero meron bang ganyang pagtuturo? Meron. Ano sinasabi mong wala sa Biblia yung Trinidad o Triune God o process? No, wala yung term. Pero yung pagtuturo, andyan. Yung word na tres, uno, wala. Pero yung fact na ang Diyos ay merong konsepto ng three ay nandyan. Diba? Andyan siya. Ama, Anak, Espiritu. Yung konsepto ng tatlo, andun. At yung konsepto ng pagiging isa, andun. Isang Diyos, isang pangalan. Kaya naibunga yung salitang triune. Amen. So medyo mahaba yung explanation dito. Okay, so mga kapatid. Ito. Theophilus of Antioch, one of the early church fathers, was the first to use the word Trinity in his writings. The word triune also began to be used at about the same time. Amen. So, may mga nauna na sa ating gumamit nitong mga term na to. Trinity, triune, tagal na yan eh. Yung mga terminology na yan. At isa sa kanila ay si Theophilus. Isipin mo si Theophilus, AD 115 to 188. Yan yung panahon na nabuhay siya. Ano pa? Ang tagal na. 115 after the death of Christ, ginamit na niya yung word na Trinity. Ito ay mga spiritual father ng araw. Nauna sila. Hindi naman tayo nauna. Pero pinagpapatuloy lang natin at pinapalakas natin yung mga ganitong pagtuturo. In Matthew 28:19, the Lord Jesus charged the disciples to baptize the nations into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In this verse, name is singular in number, yet the name refers to three persons. This shows that there is one name for the divine Trinity. Amen. Isipin mo, isang pangalan tumutukoy sa tatlong persona. Physically, napakahiwaga nito. Nakahanap na ba kayo ng tatlong tao? Iisang pangalan? Sige nga, isipin nyo. Halimbawa, Pedro Mario A. De la Cruz. Yan ang pangalan. Pablo Mario A. De la Cruz. Humanap ka ng tatlong tao na ganyan ang pangalan. Pati initial, ha? Hindi ko alam kung makakita ka. Pero kung makakita ka, tatlong pangalan yan. Tatlong pangalan yan. Hindi din siya tutugma. Di ba? Kaya napakahiwaga nito. Isang pangalan, tatlong persona. Yung pangalan ay singular, yung tatlong persona ay plural. Wow! Napakahiwaga. Pero ang Panginoon mismo ang bumanggit niyan. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu.
Sabihin mo, nagkamali yata ang Panginoon. Mukhang nagkamali ang Panginoon. Dapat sinabi niya, names. Nagkamali ba? Hindi. Na-check yan sa original Greek word. Ang Biblia kasi original Greek word. Na-check yan. At talagang name lang ang sinabi ng Panginoon. At hindi pa niya inulit na 3 beses na name. Sabi niya, pakinggan nyo, name, singular, of the Father and of the Son and of the Spirit. So yung Trinity ay may end sa pagitan. Ibig sabihin, iba ang Father, iba ang Anak, iba ang Espiritu. 3 persona. Pero malinaw na binanggit niya, name. Name. Kung sinabi niya, baptize them into the name of the Father, into the name of the Son, and into the name of the Spirit, ibang usapan yan. Ibig sabihin, 3 pangalan. Pero hindi. Sabi niya, into the name. Pagkatapos na hindi na niya inulit yung salitang name. Kundi Father, Son, and Spirit. Singular name para sa 3 persona. Anong ibig sabihin yan? Triune. Di ba? Swak. Sapul na sapul yung yung term na triune, tugman-tugma siya. 3-1. Tugman-tugma. Napakatalino rin na nag-isip ng term na ito. In fact, hindi niya sinabing 3-in-1. No, parang, bagamat yung iba, ginagamit nilang 3-in-1, medyo, parang ganyan. Pero hindi pa din swak yun. Ang tamang tawag ay 3-1. Kinumbay niya. Wala yan sa mathematics. Sa mathematics, ang 3 ay 3, ang 1 ay 1. Walang 3-1 sa mathematics. No? Otherwise, okay, kung salitang 31, iba ang kahulugan niyan. Pero yung salitang 3, 3 lang talaga. 1, 1 lang talaga. Ibig sabihin, sinira niya ang konsepto ng math. Giniba niya ang kaalaman ng sanlibutan. Pumasok ang spiritual na mathematics. Wala. Gumuho. Gumuho ang pagtuturo ng mathematics dito. Di ba? Di niya isip. Kaya kahapon sinabi niya, mystery of mysteries ito. Amen. Amen. So today's reading na ako. The Father, the Son, and the Spirit are not 3 separate persons or 3 gods. They are one God, one reality, one person. Hence, the Father, the Son, and the Spirit are denoted by one name. The name denotes the person, and the person is the reality of the name. Amen. Tama naman yun kasi ang pangalan ay ang realidad ng persona. At ang salitang name dito na singular, tinutukoy niya yung 3, yung Ama, Anak, at Espiritu. Kaya tanggapin natin itong pagtuturong ito. Maintindihan mo man, kaya mo mang ipaliwanag o hindi, ang pinakamahalaga, tanggapin mo siya. Mag-amen ka dito. Singular ba yung name? Singular. Amen. Isa lang ba siya? Isa lang po. Isa lang talaga. Name kasi, singular siya. 3 ba yung persona? 3. Father, Son, and Spirit. Pero yung name, isa lang. Tanggapin mo to na isang pangalan para sa 3 persona. Wala ka ng problema. Ang problema lang, hindi mo ma-explain. Ang problema mo lang, hindi mo masyadong maintindihan. Pero, mas mainam na tanggapin mo. Hindi mo man maintindihan, hindi mo man ma-explain, maganda pa rin, tanggapin mo siya. Huwag kang kumiling. Sapagkat kung kumiling ka, magkakaproblema ka. Ang ibig sabihin ng kumiling, binago mo yung concept. Huwag mo siyang babaguhin. Kung ano siya, tanggapin mo siya. The name. Isang pangalan. Amen. Isa lang pala ang pangalan nila. Oh. The Father, the Son, and the Spirit. 3 sila. Pero isa lang ang pangalan nila. Amen ako dito. Isang pangalan para sa 3. Amen. Tanggap ko to. Pinaniniwalaan ko to. Ito ay pinaniniwalaan ko mula sa puso ko
na merong ganyang bagay na tatlo pero isang pangalan lang meron? Ilan Diyos sila? Isa lang. Amen. Isang Diyos sila. Pero itong isang Diyos ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Naniniwala ka? Amen. Bakit? Kasi yan ang sabi ng Biblia. Yan ang sabi ng Biblia. Naintindihan mo? Hindi po eh. Walang problema yan kung hindi mo naintindihan. Hindi naman lahat ng bagay sa mundo naiintindihan talaga natin eh. Di ba? Ang daming bagay sa mundo. Hindi natin naiintindihan. Oo, hindi natin naiintindihan yan. Explain mo nga sa akin yung rainbow. Bakit pag may nag-flash ng tubig, nagkakaroon ng rainbow? At bakit iba't ibang kulay yan? Eh, puti lang yan tubig. Transparent ka yan. Sige. Hindi ko kayang explain yan. Hindi ko maintindihan yan. Maaaring may explanation dyan sa science, pero ako hindi ko ma-explain yan. Pero may rainbow ba? Meron po. Nakita mo, nakita ko. Di ba? May mga bagay sa mundo. Hindi mo naiintindihan, pero umiiral siya. Di ba? May Diyos ba? Meron. Nasaan? Hindi ko alam kung nasaan. Pero may Diyos, nandyan siya. Nakikita mo? Hindi. Diba? Marami tayong hindi naiintindihan. Hindi ko alam bakit itong triune God naging isang paksa ng debate. Hindi tanggapin na lang. Tanggapin na lang ang salita ng Biblia. Maintindihan o hindi maintindihan. At gamitin siya. Kaya nga tayo nag-produce ng term para magamit natin yan. I-address natin sa ating Diyos. Panginoon, tres unong Diyos ka. Panginoon, ikaw ang Ama, Anak at Espiritu. Salamat, Panginoon. Naniniwala ako na meron ka lang isang pangalan. So, kapag ito ay palagi mong binabanggit, mai-impress ka na rin. Mai-impress ka na rin. Bagamat hindi mo siya naiintindihan, unti-unti, mai-impress ka eh, kasi ginagamit mo siya. Parang yung mga bata, di ba yung mga bata, pag lumalaki na sila, o maliit pa lang sila, ang dami nilang words na sinasabi na tinuro natin, pero hindi naman nila naiintindihan yan. Unang matututo sila tumawag ng Papa, Mama. Ano ibig sabihin ng Papa, Mama? Hindi nila alam i-explain yan. Pero nai-impress sila. Gustong-gusto na nilang gamitin yan. Sapagat ginagamit nila yung mga term. Bagamat walang paliwanag, una nilang ginagamit. So magandang gamitin mo muna yung mga terminology, katagalan, mas mai-impress ka habang ginagamit mo siya. Lalo nagiging, kasi yung mga bagay, yung kahulugan ng mga bagay, unang nai-impress sa atin yan, bago mo maintindihan. Gamitin mo muna yan. Di ba? Yung iba, tinatawag ang Diyos na, oh Diyos ko, oh Diyos, oh Diyos. Minsan may naririnig ako, nagpe-pray pag nag-address sa Diyos, oh Diyos ko, oh Diyos, mahal ka namin, oh Diyos. So, kakag-Diyos nila, naniniwala silang may Diyos. Naniniwala silang may Diyos. Kung itong mga atheists, hindi naniniwalang may Diyos, mag-umpisa silang gumamit ng term na o Diyos at kausapin nila itong Diyos, naniniwala ako, isang araw maniniwala silang may Diyos. Kaya yung mga bagay na ito, ako palagi kong ginagamit yung term na triune God. Maging sa aking panalangin at pagpuri, Abba Father, you are a triune God. Thank you, Father, that in your Trinity, you were able to dispense yourself into me. Thank you. You are the Father, the Son, and the Spirit. Oh, you have been processed. Ginagamit ko siya. Kaya, nung una, hindi ko masyado naiintindihan, pero patuloy kong ginagamit kasi biblical siya. Gamitin natin itong mga term na ito. I-address natin sa Diyos. Thank you, Lord. You are a Spirit. Because you are a Spirit, you can
enter into me, and you are in me. Di ba? Gandang pakinggan. No? Sapagkat natuto ka ng faith. Ang faith comes from the Word of God. Although you may not understand the Word, but you can exercise your faith, okay, to believe. Di ba? Believing does not necessarily mean understanding or seeing physically. Oh, sorry na, napa-English na ako. Hindi naman nangangahulugan na nakikita mo siya kaya pinaniniwalaan mo siya. Una natin pinaniniwalaan ang mga ito, ang mga katotohanan, dahil sinabi siya ng Biblia. No? Kaya ang pananampalataya ay nagsisimula sa salita. Amen. Amen. So the name of the Divine Trinity is the sum total of the divine being, equivalent to His person. God is triune. That is, He is 3-1. Oh, diretso yan. Ganda, di ba? God is triune. He is 3-1. Anong mali dyan? Wala. Walang mali. Amen. He is one God, with the Father, the Son, and the Spirit as His reality, His person. Amen. So itong one God na ito, siya ang Ama, Anak, at Espiritu. Yan yung kanyang realidad. Kung walang realidad ang Diyos, para magiging abstract siya. Pero solid siya. Solid. Siya ang Ama. Ang Ama ay solido. Ang Anak ay solido. Ang Espiritu ay solido. Ito ay mga real na bagay na umiiral. At sa kabuuan, isang Diyos lang meron. Amen. Brother Danny, saan mo natutuhan yan? Sa Biblia. Sa Biblia ko natutuhan yan. Yung mga sinasabi ko, natutuhan ko sa Biblia. At maging sa ministeryo. Kasi ang ministeryo ay biblical. Wala naman ako alam dati eh. Alam niyo, itong mga sinasabi ko, sa Biblia ko lahat natutuhan ito. Wala akong inimbento. Tandaan niya po. Ako'y nagsasalita at napansin niyo, nag-iimbento lang ako. Sitahin niyo ako. Oh, meron naman akong messenger eh. Marami nga nagme-message sa akin ngayon. Sorry, minsan hindi ko kayo nasasagot. Marami nagme-message, may mga nagtatanong. Pero wala namang kasiguraduhan na masasagot ko kayo. Minsan sumasagot ako. Minsan mahahaba sagot ko. Minsan no comment ako. Pero ang point, saan ko natututuhan yan? Because the Bible tells me so. Yun ang sagot. Oo. Pag sumagot kayo na nanggaling sa Biblia, tama yan. Tama yung sagot nyo. At kung hindi nyo naman alam ang sagot sa tanong, ang sabihin nyo, hindi nyo alam. Tama rin naman. Hindi ko alam eh. Amen. Amen. Many of the divine titles in the Bible, such as God the Father, the Lord Jesus, and the Lord Spirit, are compound titles. So mga titulo yan na nasa Biblia. The compound name in Matthew 28:19 is composed of 3 parts: Father, Son, and Holy Spirit. Kaya malakas yung Matthew 28:19. Yan ay isang verse na nag-a-adjust sa mga maling paniniwala. At itong verse na ito nagpapakita sa atin ng dibinong katotohanan at kaganapan upang maintindihan natin ang mga mahahalagang titulo sa loob ng Biblia. The Triune God took several crucial steps in being processed to be the life-giving Spirit. O ito, pakinggan nyo yung mga proseso na dinaanan ng unong Diyos upang siya ay maging life-giving Spirit. Ito, first, unang proseso. He was incarnated as God. He entered into the womb of a human virgin and stayed within the womb for 9 months. In this way, He took on humanity as His shelter. Amen. His dwelling place
His incarnation surely was a process. Tama naman. Hindi ba ang Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nabuo sa sinapupunan ng isang birhen. Nanatili siya dyan ng 9 months. Napaka-natural. Kasi tao yan eh. No? At ang kanyang pagkakabuo ay nangyari nang wala siyang physical na ama. Sa kasaysayan, iisa lang ang tao na nabuo sa sinapupunan ng isang babae nang walang kinalaman sa lalaki. Kaya tinawag siyang virgin. Ibig sabihin, wala siyang kaugnayan kanino mang lalaki. Pero siya ay nagdalang tao. At yan ay malinaw na itinuro ng Biblia sa atin. At ang pangalan ng babae ay si Mary. Si Mary. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nabuo ang isang tao sa kanya sinapupunan. At siyempre, hindi ordinaryong tao yan. Yan ay isang Diyos tao. Ang kanyang dibinong kalikasan ay nanggaling sa Espiritu. Ang kanyang kalikasan bilang tao, nanggaling sa tao at nabuo siya sa loob ng tiyan ni Mary. Hindi ba proseso yan? Proseso yan. Yan ang tinatawag nating incarnation. At ang isa na yan na nabuo sa sinapupunan ni Mary ay ang tres unong Diyos. Nabuo siya. Nabuo siya. Napakatinding hiwaga. Miracles of all miracles na ang Diyos ay nabuo. Dumaan sa proseso ng incarnation. So yan yung una. Amen. Second, pakinggan nyo, pangalawang proseso. He lived and walked on the earth, passing through the long tunnel of human living for 33 and a half years. Ito ay isinilang na buhay sa lupa ng 33 and a half years ang kanyang pamumuhay dito sa lupa. Buhay siya, parang isang ordinaryong tao. Pero ang Diyos yan. Yang isa na yan ay ang Diyos mismo na nagkatawang tao at nabuhay sa lupa ng 33 and a half years. Nakita siya ng mga tao. Nakasama siya ng kanyang mga disipulo. Narinig siya. At ang ibang mga disipulo niya ay humihilig pa sa kanya. Napakalambing. Katulad ni John, pag nagka-tabi sila, sabi ng Biblia, reclining. Ginawa niya, he reclines on Jesus. Di ba? Si Mary, umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa Panginoon. Nakita nila ang Panginoon bilang isang tao. Diba? Pero sa loob niya, sa katotohanan, itong taong ito ay ang tres unong Diyos na dumaan sa proseso ng pagkakatawang tao at nabuhay sa lupa ng 33 and a half years. Sorry, wala tayo sa lupa nung panahon na yon. Wala pa tayo nun. Hindi natin nakita yan. Pero paano natin nalaman? Kasi tinuro ng Biblia. Hindi natin nakita, tinuro ng Biblia. Pinaniniwalaan mo, oo. Nakita mo, hindi. Naintindihan mo to? Hindi gaano. Basta pinaniniwalaan ko lang na merong ganyan. Paano ang Diyos ay naging tao at nabuhay ng 33 and a half years? Napakahiwaga nito. At dahil sa tindi ng pagiging hiwaga, may mga tao na hindi na nila kayang isipin, maintindihan, ayaw nilang tanggapin. Hindi Diyos yan. Hindi Diyos yan. Wala akong magagawa dyan. Sapagat yung iba, naligaw lang ng maling pagtuturo. Yun ang tinuturo sa kanila. Kaya yun yung pinaniniwalaan nila. Pero pag bumalik ka sa Biblia, itong Jesus na ito, Jehovah the Savior. Kung Jehovah ang kanyang pangalan, hindi ba siya Diyos? May isang Jehovah lang sa buong sansinukob. At ito ay walang iba, kundi ang Diyos. At siya ay nagkatawang tao, siya ay si Jesus. At nabuhay ng 33 and a half years. So ito, third.
Okay. Third, he entered into debts and passed through debts, which included the grave and Hades. Namatay ba siya? Oo. Napako sa krus. Paano natin nalaman? Sinabi ng Biblia na sa kanyang edad na 33 and a half years, namatay siya sa krus. Hay, ang linaw ng pagtuturo. At noon namatay siya sa krus, bumisita siya sa libingan. Nailagak siya doon. Nilibing siya. Binantayan pa nga nung mga gwardiya yung kanyang libingan, mga sundalo. At siniguro nila na hindi siya makakalabas. Dahil meron ng tip na mabubuhay siyang muli. Bakit nila binantayan? Dahil mabubuhay siyang muli. Yun ang kanyang pagtuturo. Diba? Kung ako hindi, ordinaryong tao, maski may ganyan teaching, hindi ako maniniwala na mabubuhay uli yan. Wala, hindi na mabubuhay yan. Lalo na pag nakita ko, nilibing na. Pero itong isang ito, siya mismo ang nagsabi na sa ikatlong araw, mabubuhay siya muli. At seryoso yung mga, yung kanyang mga accuser. Talagang binantayan nila. Mabuhay na muli? Pinuntahan pa ni Mary, madaling araw. At nakita niya mismo yung libingan, walang tao. Kaya dumaan siya sa kamatayan, nakita nila. Namatay. At nabuhay na muli. Ano yan? Mga proseso. Kaya masama bang banggitin yung proseso? Talaga naman na proseso. Ano ba kayo? Amen. Okay. Amen. Fourth, after 3 days, he woke out of death and Hades and entered into resurrection. His death and resurrection also were a process. Alam niyo yung Hades. Okay. Of course, yung grave alam natin. Yung libingan. Grave. Ang libingan ay puntod na kung saan ang mga patay ay nilalagak. Pag namatay isang tao, yung kanyang katawan patay na, ilalagak sa puntod. Yung iba naman ay nililibing, binabaon sa lupa. At nung panahon ng Panginoon, hindi ganun. Dinadala sa isang kuweba na hukay, na ikorte. Minsan yung mga lugar ng mga burol, hinuhukay nila yan, ginagawa nilang kuweba. At ginagawa nilang libingan. Nung ang Panginoon ay namatay, siya ay dinala sa isang private na kuweba. Ibig sabihin, siya lang ang nandoon. Bagamat siya ay pinatay sa crucifixion, ito yung capital punishment sa mga kriminal. Pero sa pagsasaayos, talagang marangal ang kanyang pagkakalibing doon sa kuweba yan, libingan yan, at nilagyan nila ng bato. Pero ang Panginoon, nung nabuhay siyang muli, lumabas siya dyan. Yung kanyang physical na katawan ay naibangon, lumabas siya dyan. At lumabas din siya sa Hades. Ang Hades naman, ayon sa pagtuturo ng Biblia, ay isang lugar na kung saan ang mga patay, ang kanilang spirito at kaluluwa ay pansamantalang nilalagak. Lahat ng mga taong namatay, ang kanilang katawan na ilibing na. Hindi pwedeng hindi ilibing yan. Pero ang espiritu at kaluluwa ng tao, hindi namamatay. At pansamantala yan ay nilalagak sa isang lugar na tinatawag na Hades. Basahin niyo ang kasaysayan ni Lazarus at yung rich man sa Bible. Yan ay nasa Luke. Kung di ako nagkakamali, Luke 16. Research nyo na lang. Doon sa kwento na yan, at ang Panginoon mismo ang nagkwento, sabi niya, si Lazarus at yung rich man ay pareho namatay. Okay. Si Lazarus ay nagre-represent ng isang believer, isang tao na nanampalataya, na tanggap niya ang Panginoon. No? At siya ay nadala doon sa Hades. At yung rich man namatay din. Ang yaman namatay. Sipin nyo. Siyempre, mayaman ka, mamamatay ka din.
Ganun naman. Pero itong mayaman, hindi siya believer. Mayaman lang siya, pero hindi siya believer. At pareho sila nadala doon sa Hades. At doon sa lugar ng Hades, may dalawang sections. Yung comfortable section, doon din nilagay si Lazarus. Siya ay naaaliw, komportable siya, at hindi siya nahihirapan. At nandun din si Father Abraham. At sigurado, nandun lahat yung mga namatay na mga believer doon sa comfortable section. At doon naman sa section ng mayaman, uncomfortable, mainit, sabi niya, sobrang uncomfortable siya. Napaka-precious ng isang drop of water doon para magkaroon ng konting pero hindi rin siya nabigyan. So, nung namatay ang Panginoon, hindi siya doon sa uncomfortable section na punta. Kasama yung criminal na nanampalataya. Na kung saan binanggit ng Panginoon sa araw na ito, okay, makakasama kita sa paraiso. So, yung comfortable section na yun ay tinawag na paraiso ng Panginoon. Basahin yung Biblia. Nandyan lahat yung mga kwento na yan. Pero nung nabuhay na muli ang Panginoon, lumabas siya dyan sa Hades. Hindi siya nanatili dyan. Pwede natin sabihin siya yung unang lumabas sa Hades. At siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Ano yan? Yan ay proseso. Okay. So yan ang mga proseso na dinaanan ng 3-1 Diyos. Lahat ng yan nasa Biblia. Amen. The word consummation indicates that a work or a process has been completed or finished. Before His incarnation, God was raw, having the divine nature, but not the human nature. Okay, so sinasabi rito, lahat ng mga proseso ay natatapos. Merong merong katapusan yan. At yung pagka natapos na ang isang proseso, magkakaroon ng consummation. Ang consummation ay ang kaganapan ng pagpapasok doon o resulta ng mga proseso. So yan yung sinasabi nating consummation. Kaya ang Panginoon na dumaan sa mga prosesong ito, hanggang sa kanyang pagkabuhay na muli, ay nagkaroon ng consummation. Isang pagpapasok doon. Pumasok siya sa isang bagong anyo. At yan ay ang anyo ng Espiritu. Na binanggit din niya sa atin, na kapag natapos na ang glorification ni Jesus, yung Espiritu, handa na siya. Iiral na siya, nandyan na siya. At yan yung Espiritu na tatanggapin ng mga mananampalataya sa Kanya. Amen. Amen. Through incarnation, ito yung mga proseso, pakinggan niyo uli. Through incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension. So, dinagdag natin pagkatapos ng resurrection ay ascension. Ang ascension ay ang kanyang pag-akyat sa kalangitan na kung saan siya ay umupo sa kanan ng Diyos. So, yan yung ascension. Na pagkatapos niya mabuhay na muli, hindi naman siya nanatili na dito sa lupa. Umakyat siya sa sangkalangitan. Dala-dala niya yung kanyang physical na katawan na nanggaling sa kamatayan at nabuhay na muli. Inakyat niya yun. At hindi lang inakyat, nakita yan. Merong mga witnesses na nakita nila ang ascension ng Panginoon. Pinakita yan ng Panginoon. Na dinala niya ang mga ilang disipulo niya at doon may mga tao kasi ibabaw ng bundok ng Olibo take off. Umakyat siya hanggang hindi na nila nakita ang Panginoon. Yun yung kanyang ascension. Kaya kinumpleto niya yung mga proseso. So, basahin ko sa inyo. God was processed and consummated. Now He is no longer the raw God. Hindi na siya hilaw na Diyos. He is the consummated and completed triune God with divinity, humanity, human living, the all-inclusive death, the powerful resurrection, and the transcendent ascension. Amen.
So, all of these are elements or ingredients in the process and consummated triune God. Amen. Amen. So, meron isang point dito na hindi ko nabasa, yung ascension. So, sabi niya rito, then He led them to Jerusalem. Ito ay after ng resurrection. Oo. So, itong paragraph na to. Sorry na lampasan ko, babalikan ko. So, sabi niya rito, after the Lord's resurrection, He stayed with the disciples for 40 days, and during which time, He made His presence both visible and invisible. So, pagkatapos ng kanyang resurrection, nagpakita pa rin siya sa mga disipulo niya ng 40 days. At nakikita nila ang Panginoon at nawawala. No? Sapagkat pagkatapos ng kanyang resurrection, siya ay nag-consummate bilang espiritu. Pero yung kanyang humanity, hindi nawala. Kaya lang, dahil espiritu siya, yung humanity niya, hindi na makita. Hindi na makita. Ito ay nai-combine sa espiritu. Ito isang mahiwaga to eh. Bakit nung siya ay nabuhay na muli, for 40 days sumusulpot siya, nawawala siya? Ang sagot ay dahil espiritu siyang nagbibigay buhay. At dahil nakikita siya, yung kanyang humanity hindi nawala. Kaya pa rin niyang ipakita. Pinahipo pa nga niya kay Tomas yung butas ng kanyang kamay at tagiliran. At pagkatapos nawala na siya uli. So yan ay sa loob ng 40 days. Okay, so pagkatapos nito, sinabi sa atin, then He led them to Jerusalem and ascended to the third heaven from the Mount of Olives. Through His ascension, the Lord Jesus completed His process. All three, the Father, the Son, and the Spirit, were fully consummated in the Lord's ascension. So yun yung pinakahuling process niya, yung ascension. Na kung saan sinama niya ang kanyang mga disipulo sa Jerusalem, sa bundok ng Olibo, at siya ay umakyat. No, umakyat siya. So ang ascension ay pataas, papunta sa kalangitan. At mula diyan, natapos na ang kanyang proseso. So ang last step ay ang kanyang ascension. Pero bumalik siya bilang espiritu na nagbibigay buhay. Pero nung bumalik siya, pagkatapos ng kanyang ascension, hindi na niya pinakita yung kanyang humanity. Nakita pa din. Meron record niya pala. Nung binato si Stephen. Nung binato si Stephen, tumingin siya sa sangkalangitan, nakita niya ang anak ng tao, nakatayo. Wow! So mga kapatid, lahat ng binabasa natin ay mga pangyayari na nakita at merong preba. Binabanggit natin. Amen. At sinasabi rito, na lahat ng mga prosesong dinaanan ng Panginoon ay naging ingredients, naging elemento, bahagi ng kung ano siya ngayon. Kaya ginagamit natin ang all-inclusive spirit, ang kanyang incarnation. Hindi lang history, ang elemento ng kanyang pagkakatawang tao, nandito niya yun sa espiritu. Naging ingredient siya. No? Ang kanyang pamumuhay bilang tao, nandito rin sa espiritu. Ang kanyang crucifixion, ang kanyang resurrection, ang kanyang ascension, no? Ang kanyang elemento bilang tao, ang kanyang elemento bilang Diyos, nandito lahat. Nandito lahat sa espiritu. Kaya nagpapaloob sa lahat na espiritu siya. At itong espiritu na ito, mga kapatid, ang dinadaloy niya tungo sa atin ngayon. At itong espiritong ito ay nagkaroon din ng title. Tinatawag natin siyang all-inclusive spirit. Nagpapaloob sa lahat na espiritu. Sasabihin mo na naman, wala sa Bible yan. Wala nga. Pero it's a fact. Oo. Kaya ang yaman ng Espiritu ngayon. Tumawag ka, oh Lord Jesus, ang Espiritu dadaloy sa iyo. Makipagsalamuha ka sa Panginoon tuwing umaga, maiinom mo itong Espiritong ito. At kapag umiinom ka ng Espiritu, meron kang daloy mula sa kaibuturan. At ito ay dumadaloy na katulad sa mga ilog ng tubig ng buhay.
Amen. Kaya itong Espiritong ito, hindi lang nililigtas tayo, siya ang ating naging tagapagligtas. Kaya itong panahon na ito, panahon ng Espiritu. No? At ang kanyang paggawa ay punong-puno ng Espiritu. At siya mismo ay Espiritu. Kaya sabi ng Biblia, now the Lord is the Spirit. Siya yung the Spirit. At sa Revelation, sinasabi na ang Espiritu, okay, ay 7 spirits of God. Naglagay din tayo ng terminology dyan. Sinabi natin, ito ay ang intensified, 7-fold intensified spirit. Mayaman tayo sa mga terminology. Kasi lahat ng yan ay mga facts na naganap, nangyari. Na walang term. Wala siyang term. Kaya, anong ginawa natin? Nag-produce tayo ng mga term. Sasabihin mo, wala sa Bible? Wala. Pero ang mga bagay na yan ay nasa Bible. Mga proseso, mga realidad, mga bagay na nabuo, kailangan ng term, mga kapatid. At mula sa mga terminolohiyang ginagamit natin ngayon, naging mayaman ang ating mga utterances. Di ba? Mayaman ang utterances. Pag sinabi mo, ang Panginoon ang unang Diyos-tao. Bakit Diyos-tao? Kasi Diyos siya. Bakit tao? Tao naman siya. Diyos-tao. Kinumbine din natin yan. Kaya tayo mga nasa recovery, nagkakaintindihan tayo sa mga terminolohiya. At kung may mga bagong kapatid, unti-unti, gagamitin din nila yan at mai-impress sila. Praise the Lord. Amen. So salamat Panginoon sa lahat ng mga kayamanan, mga katotohanan. Salamat ginawa mo ang Biblia na bukas sa amin. Bagamat may mga bagay pa rin na hindi namin lubos na nauunawaan, o hindi namin lubos na maipaliwanag. Subalit patuloy namin tinatanggap na Biblia ay salita mo na dapat namin paniwalaan, tanggapin, maging ang mga bagay na ito ay mahiwaga. Kaya Panginoon, salamat din sa mga pagpapaliwanag mo. Salamat Panginoon sa ministeryo. Sa pamamagitan nito, nagiging maaliwalas ang aming pagkakita, paniniwala. At dahil dito, Panginoon, nagiging mayaman ang aming karanasan sa iyo. Amen.